Huwag na huwag kang nanonood ng horror movies. Lalong-lalo na kung ikaw ay isang Kristiyano at galing sa Biblia ang pananampalataya mo. Unang dahilan kung bakit hindi ka dapat manood ng horror movies dahil meron itong tinatawag na magic spell. Napansin mo ba sa ibang horror movies, may mga dasal na Latin, may mga demonic prayers? Sa Tagalog, mas kilala ito sa mga tinatawag na orasyon. Napakadelikado na mapakinggan natin ito, lalong-lalo na kung hindi ka mananampalatayang Kristiyano. Dahil kahit na hindi natin naiintindihan, maaaring sa atin tumalab yung mga demonic prayer na naririnig natin sa movie. At ayaw na ayaw ito ng Biblia. Sinabi ng Bible sa Exodus chapter 22 verse 18, "You must not allow any woman to do evil magic. If she does magic, you must not let her live." Grabe, napakabigat ng verse na ito. Sinasabi ng Bible na wag daw nating i-allow ang mga babaeng na mangkukulam na gumagawa ng orasyon sa atin. At kung sakali man, wag daw natin itong hayaang mabuhay. So ganun na po kabrutal yung utos ng Biblia. Hindi na po dapat nabubuhay ang mga ganitong klaseng nagbibigay ng orasyon o nagbibigay ng klaseng kulam. So minsan, nangyayari talaga sa buhay, yung nagkakaroon ng pagkakagulo sa pamilya, nagkakaroon ka ng magulong pag-iisip, dahil marahil nakakapanood ka ng mga horror movies at nakakapakinig ka ng mga orasyon o mga magic spell. Pangalawang dahilan kung bakit hindi ka dapat nanonood ng horror movies ay dahil nagbibigay ito sa atin ng pagkatakot. Kapatid, napaka-common sense lang. Ano bang purpose ng horror movie? Para takutin ka, wala nang iba. At kapag natatakot ka na sa demonyo, doon tayo nagkakasala sa Diyos. Basahin po natin yung sinasabi ng Bible sa 1 Timothy chapter 1 verse 7. Sinabi nga dito, "For God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline." So makikita natin mga kapatid na ang espiritu ng pagkatakot pala ay hindi nanggaling sa Diyos, kundi nanggaling sa demonyo. So anumang dahilan ng pagkatakot mo sa multo, pagkatakot mo sa aswang, o pagkatakot mo sa anumang bagay, hindi ito galing sa Diyos, kundi galing sa demonyo. At ang spirit of fear ay bad spirit. At tatandaan natin na kapag takot ka na, nililimitahan nito yung buhay mo. Hindi mo na magawa yung mga importanteng bagay kasi nga takot ka na. At dapat pa nating maintindihan sa bagay na ito, ang pagkatakot ay sa Diyos lamang dapat ina-apply. Hindi tayo dapat natatakot sa ibang bagay dahil ang takot na ito ay galing sa demonyo. Ang takot ina-apply lamang sa Diyos. Sabi po ng Bible, sa Luke chapter 12 verse 4-5 ay ganito, "Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag kayong matakot sa mga gustong pumatay sa inyo. Ang kaya lang nilang patayin ay ang katawan ninyo. At pagkatapos ay wala na silang magagawa pa." Verse 5, "Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo ang Diyos. Dahil pagkatapos niyang patayin ang katawan ninyo, ay may kapangyarihan pa siya, tapon kayo sa impyerno." Oo, sinasabi ko sa inyo, siya ang dapat ninyong katakutan. So malinaw po mga kapatid sa Biblia, wala ka na dapat ibang katakutan. Never ever mo dapat katakutan si Satanas, ang mga multo, ang mga demonyo, ang mga aswang. Tanging ang pagkatakot lamang natin, tanging sa Diyos lamang. Tandaan, tuwang-tuwa ang demonyo kapag takot ka na. Yan ang pinakagusto nilang gawin sa buhay mo, ang matakot ka. Pangatlong dahilan kung bakit hindi tayo dapat nanonood ng horror movies dahil meron itong tinatawag na demonic impartation. So ito pong demonic impartation na ito, pwede po tayo ma-influence ng demonyo or mas worse pa dito, pwede tayong sapian ng demonyo. Katulad nga na sinabi ko kanina, meron tayong pwedeng marinig ng mga spell, mga orasyon, mga magic prayer o demonic prayer na nanggagaling sa mga movie na ito na kapag napakinggan natin ay pwedeng ma-activate ito sa atin. Pagkatapos, pangalawa, natatakot ka pa. At kapag takot ka na, nagkakaroon na lalo ng access ang demonyo sa ating mga buhay. Dito tayo ngayon pwedeng sapian ng demonyo. Bakit? Dahil nagkakaroon na ng authority ang demonyo sa ating mga buhay. Imbis na Diyos ang nangingibabaw or may authority sa buhay natin, ang demonyo na ngayon ang may authority sa buhay mo. Na yan yung hindi natin dapat pwedeng mapagbigyan. Sinabi po ng Bible sa 1 Timothy chapter 5 verse 8, "Maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo, ay parang layong umuungal at aalig-aligin na naghahanap ng malalapa." So ang demonyo mga kapatid ay naghihintay lamang ng pagkakataon para mapasok ka at masapian ka. Kung mapapansin natin sa mga horror movies, masyadong hina-highlight nila yung mga demonic symbol. Kamatayan, yung kamatayan kapatid, nagre-represent po yan ng impyerno, mga demonyo at iba't iba pa. Kaya mga kapatid, babantayan natin yung mata natin, yung mga nakikita ng mata mo, yung mga napakikinggan ng tenga mo, at kung ano yung pwedeng pumasok dyan sa isip mo na yan. Kapag puro katatakutan na at kademonyohan na yung laman ng isip na yan, malaki yung possibility na magkaroon na ng access yung demonyo sa'yo. Tandaan, kailan ba nagkaroon ng access ang demonyo sa buhay ni Eva at Adan? Nung yung ahas na lang yung kausap nila, at nung wala na si Lord sa buhay nila, at nung hindi nila napapakinggan yung salita ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, wag nating napagbibigyan ang demonyo sa ating buhay. Sinabi po ng Bible sa Ephesians chapter 4 verse 27, "And do not give the devil a foothold." Sinabi naman po ng 1 Thessalonica chapter 5 verse 22, "At iwasan ang lahat ng uri ng kasamaan." Mga kapatid, anumang demonic forces o kaya mga horror movies ay hindi natin dapat napagbibigyan sa ating buhay. Dahil walang ibang bida
sa horror movies kundi ang mga demonyo at ang kaaway ng Diyos. Lagi mong iisipin kung ito bang panonood mo ng movie ay nakakaluwalhati sa ating Panginoong Diyos. Kung hindi, tigilan na po natin yan. So once again, wag na wag kang nanonood ng mga horror movies, lalong-lalo na kung ikaw ay isang Kristiyano at galing sa Biblia ang pananampalataya mo. I hope na may natutunan po kayong lahat. Please share this video para na sa gayon ma-warningan natin ang mga kapatid natin sa pananampalataya. This is Pastor CJ David. Ingat ang lahat. Shalom. Peace.